Breaking news. Isa na namang hindi magandang pangyayari ngayon ang nangyayari sa Jerusalem at Tel Aviv. Libu-libong mga tao ang nagtakbuhan sa mga bomb shelters. Maging ang mga Hudyong motorista, iniwan na ang kanilang mga sasakyan sa kalsada upang maitago ang sarili sa isang matinding pag-atake na naman ng kalaban. Gumamit ng ballistic missiles ang mga teroristang grupong ito. Hindi lang ballistic missiles ang ginamit ng kalaban, kundi nagpalipad din ito ng mga rockets at drones. Inamin din nila na hindi lang Jerusalem at Tel Aviv ang kanilang tinarget, kundi inamin din nila na inatake rin nila ang warship ng Amerika. Sino ang grupong ito at bakit nila ito ginawa? Ano ang nangyari sa naturang ballistic missiles attack? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kababayang Pilipino at sa ating mga subscribers, silent viewers, members at bashers. Kumusta yung lahat? Ngayon ay March 29, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa isang kaguluhang nangyayari sa loob ng Jerusalem at ng Tel Aviv sapagkat meron na namang kalaban ng Israel ang nagsagawa ng pinakabagong pag-atake sa mga lugar na ito. At ang pag-ataking ito ay ginamitan ng ballistic missiles. Pag sinabi nating ballistic missiles, mas mabilis ito at mas malakas kaysa sa mga ordinaryong missiles. At ang grupong umatake, ito ay ang mga militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis. At upang patunayan ang ating sinasabi na hindi gawa-gawa ang ating mga balita, narito ang ating mga pruweba. Ibinalita ito ng isa sa mga mapagkakatiwalang pinagkukunan ng balita sa West. Ito ay ang The New York Post at ganoon ang kanilang sinasabi. Missiles from Yemen send millions of Israel's crumbling. Ang balitang ito ay kinumpirma rin ng Reuters. And of course, ang mga sikat na nagbabalita sa Israel, ang The Jerusalem Post at ang The Times of Israel. And of course, ang pinakahuli sa lahat na makapagpapatunay na ang ating sinasabi ay may katotohanan at hindi kathang-isip lamang, ito ay ang ating mga mahal na OFWs na nasa Israel, na nasa Jerusalem at Tel Aviv. Kumusta kayong lahat riyan? Ayon sa ulat, milyon-milyong mga Israelita sa iba't ibang panig ng lugar ang mabilis na nagtakbuhan sa kanilang mga bomb shelters dahil sa mga malalakas na alingaw-ngaw ng mga sirena. Yun pala, ang Israel ay under attack na naman. Makikita sa bidyong ito mga kaibigan, ito ay aktwal na kuha habang tumutunog ang mga sirena sa kanilang lugar. Makikita na nagtatakbuhan ang mga tao, ikinukubli ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga sasakyan. Ang iba ay tuluyan ng iniwan ang kanilang sasakyan at nagsigurong pumunta sa mga bomb shelters. Sapol din sa kamera mga kaibigan ang mga missiles na palipad. Pero ang nasabing mga missiles, hindi ito missiles mula sa kalaban, kundi ang missiles na ito ay mula sa air defense system ng Israel na sasalubong na sa mga ballistic missiles ng Houthis ng Yemen. Makalipas lamang ang ilang oras, agad na naglabas ng pahayag ang kampo ng Houthis at inamin nila na talagang sila ang may kagagawan sa naturang ballistic missiles. Inamin din nito mga kaibigan na inatake rin daw nila ang isa sa mga warships ng United States of America. Gumamit sila ng mga rockets at drones. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Houthi na si Yahya Sari, ito raw ay simula pa lamang ng kanilang pag-aatake sa Israel at sa mga warships ng United States of America. Nangako ito na meron pang susunod na mga pang-atake. Pero ang tanong, ano ang resulta ng naturang ballistic missiles ng Houthis sa Israel? Ayon sa ulat ng Reuters, ang ballistic missiles ng Houthi ay successful na na-intercept at napasabog
ng air defense system ng Israel bago pa man ito makarating sa aerial territory ng Israel. Kaya sa kabuuan sa naturang ballistic missile attack, ayon sa IDF, no injuries or damage na na-report. At ayon sa gobyerno ng Italy, merong eroplano na nagmula sa kanilang bansa at papunta sa Tel Aviv. Pero lumihis raw ito ng flight dahil sa ibinalita na merong ballistic missile attack ang Houthi at ito ay sa lugar pa kung saan papunta ang eroplano ng Italy. Na-delay ang kanilang landing at nagpaikot-ikot muna sa himpapawid hanggang sa i-anunsyo na ng Tel Aviv na safe na silang lumapag. Nagpapasalamat ang gobyerno ng Italy na ligtas na nakalapag ang kanilang eroplano sa Tel Aviv. Ngayon ay March 29. Mula noong March 18, umabot na sa 7 pag-atake ang Houthi sa Israel. At lahat ng mga pag-ataking ito ayon sa Israel ay successful na na-intercept. Nagsimula ring umatake ang Houthi sa Israel nang ang second phase ng ceasefire ng Israel at Hamas ay hindi naging successful. Nagsagawa na rin ng mga matitinding airstrike ang Israel sa Gaza kontra Hamas. Ayon sa Houthis, patuloy raw nilang susuportahan ang kanilang brothers na nasa Gaza. Ito nga ay yung Hamas. Lalo na mga kaibigan na ang Hamas ay merong inamin. Nagluluksa raw sila dahil ang isa sa kanilang pinuno ay nasawi sa mga airstrike ng Israel. Ang isa sa kanilang senior leader na nagngangalang Abdul Latif Al-Qano ay hindi nakaligtas rito nang magsagawa ng operasyon ang Israel sa Jabalia. Magdamag na nagsagawa ng airstrike ang Air Force ng Israel sa lugar na ito. Si Al-Qano ay ang latest na high-ranking profile ng Hamas ang kumpirmadong nasawi. Hinihinala ng gobyerno ng Israel na talagang ang target ng Houthi ay ang Ben Gurion Airport at ang mga military bases na nasa Tel Aviv. Mula pa noong una, sa mga lugar na ito rin ang target ng Houthis. Kaya lang, hindi nakakapasok ang mga missiles ng Houthi sapagkat napapabagsak na ito ng air defense system ng Israel. Marahil ay iniisip ng Houthis na kung maging successful ang kanilang pag-atake sa Ben Gurion Airport at mga air base ng Israel ay tuluyang mapipilay ang puwersa ng Israel. Sa ngayon mga kaibigan, dahil bago pa lamang ang pangyayaring ito, wala pang binibitawang pahayag ang gobyerno ng Israel at si Benjamin Netanyahu kung ano ang kanilang susunod na aksyon hinggil sa ballistic missile attack ng Houthis. Marami ang mga nagsasabi na siguradong maghihiganti ang Israel. Meron namang mga nagsasabi hindi na raw maghihiganti ang Israel at ipinauubaya na ito sa United States of America. Subalit kung kayo ang tatanungin, mananahimik na lang kaya ang Israel o ito ay maghihiganti? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At bago ko makalimutan, kumusta kayo aming mga mahal na kababayan na nasa Jerusalem at sa Tel Aviv? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. At mga kaibigan, abangan lamang ang mga bagong kaganapan sa Israel versus Houthis, Israel versus Hamas sa Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!